Base naman sa mga eskwelahan sa mga lugar na posibleng tamaan ng tsunami, sinuspinde. Pinsala ng mga bagyo at habagat sa infrastruktura pumalo sa higit 9 bilyong piso, halos 2 bilyong piso sa agrikultura ayon yan sa NDRRMC. Mga magsasaka, prioridad sa 20 pesos na bigas simula sa October 13 ayon sa Department of Agriculture. Local hospitals kabado sa zero billing policy ng pamahalaan. Nilinaw na saklaw lang dito ang DOH hospitals. Ayon yan kay Senator Pia Cayetano. 74.4 billion pesos na supplemental budget sa Universal Health. Iginit na mapagtibay para sa zero billing sa mga ospital ayon naman kay Senator Ejercito. Mga residente ng Palawan at Zamboanga del Sur inalerto sa rocket launch ng China ngayong hapon ng NDRRMC. Isang kongresista na may apelyidong Solon umalma sa mga nagkalat sa social media na siya ay nanood o maaring tumaya sa online sabong habang nagbobotohan sa speaker seat sa Kamara noong Lunes. Ala sino ga sila? Patanggin nyo ga? Manila Broadcasting Company Chairman Fred J. Elizalde ginawaran ng ECOP ng Lifetime Achievement in Leadership Award. Wow, congratulations Mr. Chairman, sir. Boss, congrats. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagalabas ng tsunami warning ang ibang bansa sa Pacific matapos ang malakas na lindol. 8.7 na lindol na yumanig sa silangang bahagi ng Russia. Ayon sa US Pacific Tsunami Warning Center sa Hawaii, posibleng umabot hanggang 3 metro ang taas ng mga alon na tatama sa mga babayin ng Russia, Hawaii, Guam, Alaska, Ecuador at Chile at kasama rin ng Pilipinas. Nagalabas din na mababalaan ng tsunami ang Amerika mula Alaska hanggang buong baybayin ng California. Gayon din sa Guam, Alaska at ilang pang bahagi ng California. Ayon sa US Geological Survey, halos pareho ang lokasyon ng epicenter ng nangyaring lindol sa isang magnitude na 9.0 na lindol noong taong 1952 na nagdulot ng mapaminsalang tsunami sa buong Pacific. Patuloy namang minomonitor ang posibleng epekto ng pagyanig habang pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na maging alerto at sundin maabiso ng otoridad dahil kasama rin ang Pilipinas sa mga nagbigay ng tsunami warning. Samantala, inalerto ng mga otoridad ang mga LGU sa 22 lugar sa posibleng tamaa o sa posibleng pagtama ng tsunami kasunod na malakas na lindol sa Russia. Kaugnay nito, nagbabala ang FIVOC sa tsunami sa ilang baybayin sa labas o sa bansa matapos tumama ang magnitude 8.7 na lindol sa Kamchatka, Russia. Ayon sa FIVOC, sinaasahang tatama ang tsunami waves bandang 1:20 ng hapon at 2:40 ng hapon na may taas na humigit kumulang 1 metro. Inaabisuhan ng mga nasa sumusunod na lugar na lumayo sa dagat at huwag pumunta sa mga baybayin ng Batanes Group of Islands, Albay, Dinagat Islands, Cagayan, Sorsogon, Surigao del Norte, Isabela, Catanduanes, Surigao del Sur, Aurora, Northern Samar, Davao del Norte, Quezon, Eastern Samar, Davao Oriental, Camarines Norte, Leyte, Davao Occidental, Camarines Sur, Southern Leyte, Davao del Sur at Davao de Oro. Pinayuhan din ang mga may-ari ng bangka sa mga nabanggit na lugar na sigurduhing nakasecure ito at lumayo sa waterfront. Pansamantalang itinigil operasyon ng mga pampaserong barko sa mga lugar na maaring tamaan ng tsunami dulot nga ng napakalakas na lindol mula sa Russia.
Kasama na rito ang pinatigil ang mapampaserong barko sa Samal Island at Davao City ngayong hapon. Ito'y matapos maglabas ng tsunami advisory ang PHIVOLCS kaugnay nga sa malakas na lindol na nangyari sa Russia. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at iwasan ang pagpunta sa mga baybayin sa mga sumusunod na lugar. Ayan, nabanggit na rin kanina, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, hanggang Biculian, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Catanduanes, hanggang Visayas, Leyte, Dinagat Island, Surigao del Sur, at Davao Provinces. Ilang klase na rin sa mga paaralan sa Davao ang sinuspindi bilang pag-iingat sa posibleng pagtama ng tsunami. Tumugon na ang ilang lokal na pamalaan sa advisory ng Department of Interior and Local Government o DILG hinggil sa preemptive evacuation para sa mga maapektuhan ng minor tsunami kasunod na malakas na lindol sa Russia. Nag-anunsyo na si Dingalan Aurora Mayor Sherwin Tay ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas maging ang trabaho sa gobyerno maliban sa frontliners. Sinuspindi na rin ni Catanduanes Governor Patrick Azanza ang pasok sa mga paaralan sa buong probinsya mula alas 12 ng tanghali dahil sa tsunami advisory na inilabas ng PHIVOLCS. Nagkansela na rin ng pasok sa lahat ng antas ang barangay Sinawilan, Cogon, Aplaya at Dawi sa Digas City, Davao del Sur, Rapu-Rapu, Albay, Apari, Cagayan, Binay-Banay at Coastal Schools sa Katil, Davao Oriental, San Vicente, Northern Samar, Barangay Kawayan, Ungos, Poblasyon 1, Poblasyon 61, Kiloloron, Kapalong, Tingnoan, Malapad, Lubayat at Pandan sa Real, Quezon, Hinunangan at Liloan sa Southern Leyte. Umabot naman sa halos sa 2 bilyong pisong halaga ang napinsala sa sektor na agrikultura dulot ng tatlong magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong at kasama na rin ang pinsalang dulot ng habagat. Ayon sa NDRRMC, umabot sa mahigit 66,000 na magsasaka at mangingisda ang napektuhan at ang pinakamalaking pinsala ay naitala sa Region 3 sa Central Luzon na umabot ng 1.1 billion pesos. Tinatayang aabot naman sa 9.5 billion ang pinsala sa mga istruktura sa iba't ibang rehiyon at aabot naman sa 37,000 na kabahayan ang nasira sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabuuan, may higit 2 milyong pamilya o 7.4 milyong katao ang napektuhan ng mga nagdaang sama ng panahon. Samantala, umakyat na sa mahigit 10.4 na bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dulot ng habagat at magkakasunod na bagyong tumama sa bansa. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot sa 1,536 na infrastruktura sa 10 rehiyon ang napinsala. Kabilang narito ang 617 road sections at 41 tulay, habang nasa mahigit 4,400 kabahayan naman ang nawasak. Ayon sa NDRRMC, pinakamalaki ang napaulat na pinsala sa Central Luzon na umabot sa 3.8 bilyong piso. Sumunod ang Ilocos Region na may mahigit 3 bilyong pisong halaga ng pinsala ng infrastruktura. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad para sa agarang pagsasaayos at pagbibigay tulong sa mga apektadong lugar. Magiging prioridad na rin sa pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ang ating mga magsasaka simula sa August 13. Abay, yung mga magsasaka nagtatanim ng palay, ha? Sila pa ang umaalma ngayon dahil mababa ang bili ng kanilang palay.
Pero ayon sa Department of Agriculture, kasama na sa may kinabang sa benteng bigas, meron na program ang mga registered farmers sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ano ba yan? Pagka di nakarehistro, kahit na nakatira na sa bukid, nakita nagsasaka, hindi pwedeng bentahan. Sa ilalim ng programa na ilulunsad sa Regions 2 and 3, ang mga magsasaka doon ay mabibigyan ng pagkakataon na makabili ng hanggang 10 kilo ng bigas na nagkakahalaga ng 20 kada kilo. Batay sa record, nasa halos 3 milyong magsasaka ang nakarehistro sa ilalim ng nasabing programa na makinabang sa pagbebenta ng murang bigas. Sana all. At pinipili lang. Lahat na lang. Kumakain din kami ng bigas, ay kanin pala. Kanin. Samantala, nagbabala ang Office of Civil Defense sa publiko na mag-ingat sa peking text messages na nag-aalok ng tulong pinansyal matapos ang nagdaang mga bagyo. Ayon sa OCD, may mga kumakalat na mensahe na gumagamit ng pangalan at opisyal na SMS number ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para magpanggap na nagbibigay ng ayuda. Paglilinaw ng ahensya, ang official SMS number ng NDRRMC ay para lamang sa disaster alerts at early warnings at hindi para sa pamimigay ng tulong, cash transfer o anumang personal na transaksyon. Pinapayuhan ng Office of Civil Defense ang publiko na huwag basta mag-click ng link. Kumpirmahin ang impormasyon sa opisyal na website ng gobyerno at i-report ang mga kahina-hinalang mensahe sa telco providers o sa NTC sa numerong 02-8924-4010 sa email na consumer@ntc.gov.ph. Maaaring i-report sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa hotline na 1326 o sa report@cicc.gov.ph. At kaugnay sa balitang yan, ingat din po sa mga nagte-text, gamit po ang ilang bangko. Ayan. Ayan, ako lakay. Meron tayong kakilala, Miss Thea, Magkano na kaya nakuha? depositor ng BPI. Ayan. Kaya pala parang din ang text sa akin ng BPI. Sino kaya ito? Halos sa araw-araw Nagmamarketing nagte-text. sa'yo. Meron daw kong libreng BPI credit card. Kala ko Ayan, payong oo. Pero ingat po pagka sumakay kayo dyan, baka madali kayo katulad ng isang kaibigan natin na nabiktima at nagpapaalala. Siya ay nadali ng 22,000 pesos, Miss Thea. Bigat ng Ayan. 22,000. Kaya ingat-ingat po. Akala nyo parang tunay na galing sa mga bangko yan. Ayan. Kaya panay din ang paalala ng BDO Unibank sa mga ganitong klase ng scammers na akala mo ay totoong galing sa kanila. Ayan. Huwag click ng click at huwag ibibigay yung OTP. Ayan. Ayun. Pagka hinihingi yan, wala na, patay na. Ayan, huwag niyong patulan. Ano ba kasi nangyari lakay sa SIM registration? Para nag-register tayo para dumami yung mga nagme-message sa atin. Ala, sablay din. Babalikan natin lang pang detalya ng ating mga balita. Aba, matindang awin ng dalawang abogado ngayon. Itong si Attorney Ferdinand Topacio pinako-contempt sa Supreme Court. Si Secretary Larry Gadon, ang Presidential for Poverty Alleviation. Dahil daw sa pagtawag ni Attorney Gadon kay Attorney Topacio na tuta ng mga Duterte. Tuta? Ay, huwag ka masyadong Attorney Topacio. Ayan, chill lang. Ayan. Parehong kumbaga itong dalawang abogadong ito, si Attorney Topacio at saka Attorney Gadon kumbaga sa bawah, parehong matare ang mga ito. Di ba dati lang kayo magkakampi sila? Nasa isang panig sila noon. Magkakampi dati yan Ayan. What happened? Ngayon kaaway na. Ayan. Hindi na sila mate. Butit tuta lang ang tawag sa iyo, Attorney Topacio, Ayan. Baka sabihin ni Attorney Larry Gadon, bobo.
Signature niya yun. Oh, ayan. Ikaw, Attorney Secretary Gadon, ha? Inaasar mo si Attorney Ferdy Topacio, ha? Samantala, isang kongresista na may apelidong Solon umalma sa haka-hakang siya ang Solon o mambabatas na nakunan ng video o litrato habang nanood ng online na sabong habang nagbubutan sa speakership race noong araw ng Lunes. Tumalpak na kayo. Oo, tumalpak nga ba? Sabi na ating bubit butit sabong ang nandun. Ano? Kung triple X, mas lalo nakakahiya. Ibang sabong na naman yan, laki. Yung dalawang kongresista, dalawa pala yun, ha? Ala tudugang mga Batanggenyo. Ala sabongero ang mga taga Batangas. At mga residente naman sa Palawan at Zamboanga del Sur inalerto sa rocket launch ng China. Ayan na yung pong pagbagsak ng debris ng rocket ng China. Baka daw po bumagsak sa inyong lugar, kaya ingat. At syempre, ang aming sip-sip tayo ng konti, ha? Ayan. Ang aming chairman sa Manila Broadcasting Company, Mr. Fred J. Elizalde, ginawaran ng ECOP, Employers Confederation of the Philippines, ng Lifetime Achievement in Leadership Award. Maraming salamat, Idol, Mr. Sergio Ortiz Luis, at mga taga-ECOP at Boss Fred. Boss. Andiyan ba siya lahat? Labat daw dyan, bossing. Congratulations po. Babalikan din natin ang mga reports mula sa Malacanang, sa Senado at Kamara de Representantes. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Dado Melegrito at Dr. Ruel Aguila. At siyempre, Lieutenant Larry Francisco. Itama yung mga adelantado tumitirik na orasan. Tumpak na oras, alas 4:27. Labas. Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimula noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang labas. Gagawin pa natin itong libre. Pauna pa lamang, pilot testing pa lamang yung nasa Davao at sa Cebu. Susundan pa ito ng ibang mga lugar sa Visayas at sa Mindanao. RH Break Time. Sabi ni Secretary Vince Dizon, Mr. President, susunod na po dito sa Metro Manila. Oras sa Miss Teya. Ganap na ang alas 4:36 ng hapon. Bago ang ating mga balita, standby Raymond Dadpaas. Yung congressman na nakuhanan ng video na nagsusugal ba online sa isabong habang nasa plenary dapat daw disiplinahin. Ayon kay Senator Erwin Tulfo. Baka mag-away mga kongresista at mga senador nito. Ayan, standby Manang Milky, standby Edniel Parosa. At bago ang mga balita, ito kausapin mo natin ang winner natin kung alam niya ang sagot sa ating tanong. Ayan. Nasa ating linya si Kuya Luis Nulian ng Makati City. Kuya Luis, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, sir. Ayan, anong sasakyan mong dinikitan ng DCRS sticker, Kuya? Taxi, sir. Taxi. Ayan. Anong pangalan po ng taxi po ninyo? Golden Boy Taxi, sir. Golden Boy. Golden Boy. Aba. Okay, dahil ikaw ay magaling na taxi driver. Great lover ka rin ba, Kuya? Kinilig. Lakay. Kunti lang. Ayan. Okay, Kuya, para hindi ka mahirapan. Ayan. Ang tanong po namin para makamahagad ang premyong 1,000 piso. Ang tanong ko, Kuya Luis, ano ang himpilan ng radyong pinaka-una-unahan sa Pilipinas?
DCRH ho, sir. Ba? Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Okay, to. Ba, Kompleto na kami. galing mo kuya. Ha? Congratulations kuya, panalo ka ng 500. Ayan. Ay, 1,000 pala. Salamat, sir. Salamat pa rin. Maraming salamat. Congrats sa kuya Luis Anulian, taxi driver ng Golden Boy Taxi na taga Makati. At bago ating mga balita, abay dahil hanggang bukas na lamang po ang deadline, may paalala po ang chairman at CEO ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco, hanggang bukas na lang, July 31 ang deadline ng pagsusumite ng inyong mga entries sa inilunsad na PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 years old pataas. Layon ng photo contest ng PAGCOR ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura katulad na lamang ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Maaari magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. Abay, limpak-limpak na salapi ang tatanggapin ng mga winners. At ulitin natin, tatanggapin ang mga entries hanggang bukas na lamang, July 31. At para sa pang detalye, mag-log on lamang sa Kala ko www.774 o 747. Diba yun lakay? www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. At ngayon salita niya ng ating mga balita, pero bago yan, pati mo natin ng happy birthday si Kaloy, si Pareng Kaloy Pascual Jr. na umabsent ngayon. Ayan, umiwas sa blowout. Ito hindi umiiwas. Ayan, si Aling Lydia Salechon na magbe-birthday bukas. Binabati ni Mayor Darly De Roca at Ricky Boy. At sa kasi Dr. Ruel Salvador. Ba, nakala si Dr. Badong, ha? Happy birthday daw Aling Lydia. Ayan. Babaha daw bukas ng cholesterol-free na lechon. At happy birthday din kay Dr. Tony Liachon at ganoon din kay ating Mary Ann Nebres. Oy, mista ating happy birthday. Binabati ka na dati mong boyfriend si Kuyang Romy. At happy birthday din kay very worshipful Howard Sombilio ng JAXA Demole Masonic Class number 305. Mula kay Kuyang Mem San Gabriel. At ngayon balikan natin ang mga balita. Pero bago ang balita mula kay Let, eto muna, ayan, masaya ito. Ano yan lakay? Pinako-contempt ni Attorney Ferdinand Topacio si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Attorney Larry Gadon sa Supreme Court. Ito ay dahil sa pagtawag ni Secretary Gadon kay Attorney di pala. Dahil sa pagtawag ni Gadon sa Supreme Court, ayan, naakala natin si Topacio ang tinawag na tuta ng mga Duterte. Ang tinawag ni Secretary Gadon, ang tawag sa Supreme Court ay tuta daw ng mga Duterte. Wow! Dahil sa kanilang desisyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa hiwalay na petisyon mula kina Attorney Marca Tolentino at Attorney Rolex Suplico, kasama rin sa pinako-contempt sina Akbayan na Congressman Percival Sendanya at ang political analyst na si Richard Heydarian. Dahil ito sa naging pagbatikos nila sa deklarasyon ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment na ipinasa ng Kamara. Matatandang sinabi ng Korte Suprema na luwabag sa 1-year bar rule ang impeachment complaint na inendorso ng Kamara sa Senado. So ulitin natin,
Kaya pinako-contempt ni Attorney Ferdinand Topacio si Attorney Larry Gadon. Hindi po siya ang tinawag na tuta ng mga Duterte kundi ang Supreme Court. Wow! May ayon ng mga taga-Supreme Court ng ganyan. Ayan. Ayaw yan ni Chief Justice Alex Jesmundo. At ngayon sa ating mga reports, Ms. Taya mula sa Malacanang. Presidential Merit Scholarship ni Pangulong BBM hindi limitado sa poorest of the poor ayon sa Commission on Higher Education. Idetalye mo ang balita RH14, Leth Narciso, Ms. Leth. Ms. Taya, lakay inihahanda na ng pamahalaan ang pagbibigay ng Presidential Merit Scholarship para sa mga high school graduates makakukuha ng mataas na honor. Nation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Sa discussion, sinabi ni Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis na ang scholarship program na ito ay bahagi ng implementasyon ng Free Higher Education Law. Layo nitong tulungan hindi lang ang mga estudyanteng kabilang sa poorest of the poor, kundi maging ang mga anak ng middle-income families na hindi sapat ang kakayahan para mapag-aral ang mga anak sa nais na kolehiyo. Ayon kay Agrupis, tatawagin ang naturang scholarship na 3A scholarship na bukas sa top graduates mula sa 12,000 senior high school sa buong bansa. Kabilang sa kwalifikasyon ang mataas na academic performance at ang kahandaang kumuha ng kurso sa mga hard-to-fill sectors tulad ng health, agriculture, fisheries, digital technology at artificial intelligence. Narito si Chairperson Agrupis. Po itong Presidential Merit Scholarship kahit saang eskwela ka, pribado or gobyerno or government universities, basta nandun ang iyong gusto at natanggap ka sa paaralan na ito, tutustusan po ng gobyerno. That will solve and supply the critical mass of the human capital. Si Chairperson Shirley Agrupis. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso mula sa Malacanang. Naku, away ito, ha? Ayan. Congressman na nakuhanang nagsusugal. Nagsusugal nga ba o nanonood lang ng sabong, ha? Pero ang sabi rito nagsusugal online habang nasa plenary dapat disiplinahin. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo. Nako. Senator Erwin, ayan. Baka sabihin igalang nyo ang parliament, dapat magkaroon ng parliamentary courtesy. Ayan. Pero sabi ni Senator Erwin, nasa kongreso ka. Ayan. Ongoing ang proceedings ng botohan ng speakership. Nagsusugal sa online sabong. Baka lang naman nanonood Senator Erwin. Baka naman di tumaya si Congressman. Pero alamin natin. RX number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, hinimok ni Senador Erwin Tulfo ang pamunuan ng Kamara de Representantes sa magitan ng kanilang Committee on Ethics na imbestigan at patawan ng karampatang parusa ang kongresista na nakuha ng nag-online sabong o tumatalpak sa mismong plenary. Ito ay kung hindi aamin at hihingi ng public apology ang kongresista. Ayon kay Tulfo, nakahihi ang nangyari kahit hindi ito dapat basta pinalalampas dahil pinasusweldo sila ng taong bayan para magtrabaho at hindi magsugal doon pa mismo sa plenary. Kahapon ng hapon ito nakita ang larawan at video ngunit hindi umano ito sigurado kung sino, bagamat pakiwari niya ay nakasama niya sa 19th Congress. Giit ni Senator Erwin kung boring ang kanyang trabaho at talagang adik sa sugal ang sino mang opisyal o empleyado ng gobyerno, ay hintayin niya na matapos ang oras ng kanyang trabaho at sa bahay na siya magsugal online. Narito si Senador Erwin Tulfo. Because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it. Kasi nakakahiya.
Raymond, Ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo. tumatalpak nga ba o baka naman na Raymond, Nanonood lang. tumatalpak ba o baka naman nanonood lang si Congressman? Yun nga yun ang mahirap doon, Mayor. Sa lahat daw naman kasi ng gagawin, talpak pa ang... Kasi kung minsan niya, Mayor, bihira na yung gano'n, nanonood lang buti kong boxing Hindi nakikinig sa proceedings sa Kongreso. Oo. Oo, kumbaga parang bakit ka pa magsasayang ng oras na manood ng sabong kung hindi ka rin naman interesado talaga doon. So yun ang pinag-uusapan dito at swerte naman niya, Mayor, at doon pa mismo sa plenary nangyari. At nakuhanan sa haba ng mga lente ng mga photographer ngayon, Mayor, mahirap daw. Ay, oo. Zoom, ha? Marami Ayan. talaga napapahamak sa Sino camera bang na yan. cameraman dyan? Ba't side view lang pinakita niya? Dapat may ano din. Oo. Yung mali na yung mukha. Para, Ibang angle. Para hindi na nagtuturaan kung sino. Oo. Ayan. Medyo yung kasing pwesto, Mayor, hindi talaga po pwedeng makuhanan ng face-to-face unless na humarap. Kasi nasa likod ka naman talaga sila nakaharap doon sa Plenary. side ng speaker. Kaya hindi mo makukuhanan ng paharap. Mayor, itong sino man yung kongresistang yun. Mainam na rin daw at isabong lang ang pinapanood at hindi Viva Max. Sa plenaryo. Batanggenyo ga iyon, yung kongresista. Ayun na nga pinag-uusapan. Nagkuhulaan tuloy, Mayor. Nagkuhulaan kung sino ba talaga yung nakuhanan ng picture at saka video. Wala bang row tsaka seat number para mas madaling makilala? Kilala nila yun na Bistea, kilala actually, pero siyempre, ano lang pa. Ayaw bangitin. Ayaw lang pangalanan. Okay, sige, abangan na lang natin kung papahinggan ng Kongreso, ng Kamara, ang mungkahi ni Senator Erwin Tulfo na disiplinahin si Congressman Sabungero. Talpakero. Naputol na. Oo, ni Raymond. Ba't mo pinutol? Ba't mo tinalpak? Bira, di pa tapos sisigaw pa ng Lugias si Ayan na. Okay, Raymond. Nawala ka na. Sa inyo, Mayor at Bistea. Ba't ka nawala? Wala. Nasaan ka ba? Toll gate ka ba? Kasong indirect contempt sa naging statement sa desisyon ng Korte Suprema itinuturing na karangalan ni Akbayan Representative Sendanya. Iba rin to. Ano ha? Ida tayo mga balita RH12 Milky Gran. Manang Milky. Bea at lakay, obvious na modus umano ng mga Duterte sa kanilang mga kritiko ang pagsasampa ng indirect contempt sa Korte Suprema. Reaksyon to ni Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List matapos makasama sa mga kinasuhan ng indirect contempt ng batikusin ang desisyon ng Korte Suprema. Matatandaan na kumelisyon ni Sendanya ang desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sendanya, kung itong kanyang mapapala sa pagkwestiyon sa hindi may paliwanag na paggastos ng Vice Presidente sa 612 million pesos na confidential funds, tanggap niya dalagyaan niyang sulit ang pagtindig ng tama at karangalan na maipagtanggol ang posisyon ng taong bayan. Narito sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. In the words of Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach, it's a great honor and a responsibility. Isang napakalaking karangalan po ang mahanay kasama sila Senator Risa Ontiveros at Kong Leila de Lima na parehong tinatarget at hinaharas ng mga supporters ni Kibuloy at ni Duterte. If I am the target of harassment by supporters of an alleged pedophile and a mass murderer, then I can probably say that we are doing the right thing.
Obvious na modus ito ng Duterte para patahimikin ang kanilang mga kritiko. Ginagamit ang batas para hindi magsalita at magsabi ng totoo ang mga tao. Lumang tugtugin na, wala na bang bagong strategy? Napaka-ironic na makasuhan nila ng indirect contempt. Sila pa talaga na sa loob ng mahabang panahon, nakita natin kung paano nila binalasubas at binastos ang rule of law. Ito ang consequence ng pagpapanagot natin kay VP Sara Duterte sa pang-abuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan, then it's all worth it. Sa panig naman ni Akbayan, Representative Sel Jokno, karapatan ng taong bayan ang maghayag ng opinyon. Sabi ni Jokno, ang mahalaga ay matuloy ang impeachment laban kay VP Sara, gayaan niya ng resulta ng mga survey na nagsasabing dapat daw managot ang Vice-Presidente. Ako si Mildred Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako, mabigat ito, ha? Ayan. Ano kaya ang gagawin ng Supreme Court? Re-rest back kaya? Ayan. Iko-contempt kaya ang mga buwabati ko sa kanilang desisyon? Babalikan natin lang pang detalye natin mga balita. Standby Edniel Parosa. Abay, 11 na pulis sinebak ni Champion. Ayan. Champion PNP Chief General Nicolas Torre. At naku, yung po mga taga Pangasinan, Bulacan, Pampanga, ingat po ha. Dahil ang San Roque Dam ay sa Pangasinan ay nagpakawala daw po ng tubig. Standby Val Gonzales. Oras Mistaya. Ganap na ang alas 4:54. Ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. 11 na pulis. Sinibaka. Bakit? Anong kaso? Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in. Edniel. Lakay, nakatanggap na ng 208 administrative cases ang Internal Affairs Service ng Philippine National Police. Mula nang maupo bilang hepe ng pambansang pulisya, si Police General Nicolas Torre III nitong Hunyo 2. Ayon kay PNP IAS Inspector General Attorney Dodo Dulay, kabilang sa mga inimbestigahan sa mga ito ay 797 na mga pulis na sangkot sa iba't ibang atraso. Sinasabing bilang 9 na kaso nang naresolba ng IAS kung saan 19 na PNP personnel ang napatawan na ng dismissal, 17 sa 19 na pulis ang naparusahan dahil sa homicide, habang 2 naman ang humarap sa reklamong violence against women and children o BAUSI. Pakinggan natin si Attorney Dodo Dulay. Bangko, ang pinakabataas po sa ating mga nasangkot po dito ay isa pong Police Lieutenant Colonel. At yung iba na pa naman po ay puro po mga tinatawag natin Police Non-Commissioned Officers. Meron po dito mga Executive Master Sergeant, Senior Master Sergeant, mga Police Corporal at Patrol. Samantala, 2 namang pulis ang na-demote, isa ang nasuspindi at siyam ang pawalang sala hanggang nitong July 25. Sabi ni Dulay sa Campo Crame, alisunod pa rin ito sa direktiba ni Torre na pabilisin ang investigasyon at pagpapataw ng parusa para maisulong ang disiplina sa hanay na pulisya. Ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Aba, nasa IAS na pala si General Dodo Dulay ng executive session. San Roque Dam sa Pangasinan na nagpakawala ng tubig dahil sa malalakas na pag-ulan. Naulan pa ba sa Mountain Province sa Cordillera Val? Val Gonzales, please come in. Mayor at Mistaya, simula pa kaninang alas 4 ng hapon ay tuloy-tuloy ang pagre-release ng tubig ng San Roque Dam sa bayan ng San Manuel sa Pangasinan. Sa pinagsamang report ng Pag-asa Hydrometeorology
Division at National Power Corporation kailangan ng controlled release na ito upang ibaba ang elevation ng reservoir bilang paghahanda sa inaasahang malakas na inflow ng tubig dahil sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Sa huling report ng Pag-asa, nasa mahigit 2 metro na lamang ay aapaw na ang water level ng dam. Isang spillway gate ng dam ang kasalukuyang nakabukas ng 0.5 meters at nagpapalabas ng tubig na 65 cubic meters per second. Kabilang sa 11 mga bayan sa Pangasinan na posibleng maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig ng San Roque Dam ay ilang mga barangay sa munisipyo ng San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayug, Santa Maria, Rosales, Villasis, Santo Tomas, Alcala, Bautista at naging sa bayan ng Payampang. Dahil dito ay pinapayuhan ng mga residente sa mga bayan na ito na mag-ingat at maganda sa posibleng pagbaha. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. At MBC Media Group Chairman Fred Elizalde ginawaran ng Lifetime Achievement in Leadership Award sa 50th anniversary ng ECOP. Ida tayo mga balita, Arnold Herrera. Arnold. Magandang hapon, Ms. Thea Lakay. Kasabay na kanilang golden anniversary, binigyang pagkilala ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang mga natatanging individual at institusyon na nagpamalas ng hindi matatawarang ambag bilang boses ng business sector sa Pilipinas. Sa harap ng major business player sa binigyang pugay ang legasiyang iniwan ni dati at unang ECOP at MBC Media Group Chairman si Mr. Fred Elizalde. Ginawaran si Elizalde ng Lifetime Achievement and Leadership bilang kilala sa husay at serbisyo para sa organisasyon. Pinatangalan ng ilan sa mga prominenteng automotive at beverage companies na naging katuwang na ECOP sa pagsusulong ng interes ng mga employer. Sa talumpati ni Cesar Mamon, ECOP Organizing Committee Chairman, sinabi nito na hindi lamang isang selebrasyon ng National Conference of Employers ngayong taon, kundi isang call to action para sa digitalization ng Philippine business landscape. Bukas naman, nakatakdang ilunsad ng ECOP ang kanilang Environmental Social Governance Flagship Initiative na Elevate, Sustain and Grow, alinsunod sa kanilang kampanya para sa mas sustainable at inklusibong business ventures sa hinaharap. Para sa DZRH TV, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arnold Herrera, Mr. Chairman, sir. Congratulations sa iyong award na tinanggap mula sa Employers Confederation of the Philippines. At sa mga taga-ECOP, ayan, Mr. Idol, Sergio Ortiz Luis, congratulations sa inyong golden anniversary. Sa showbiz, Miss Thea. Nadine Lustre pumalag sa fake coat tungkol sa mirror method. Nilinaw na hindi sang-ayon sa naturang prinsipyo. Idetalye mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa! Josa! Yuhuu! Wala, kumakain yata ng pizza. Nagsasalita siya, Lakay, pero hindi niya tayo naririnig. Ayan, Josa, please come in. Ano ang latest natin sa showbiz? Miss Thea Talakay, pinalagan ng award-winning actress na si Nadine Lustre ang kumakalat online na art card ng umano'y pananaw niya sa tinatawag na mirror method. Lumabas ito sa sa isang unverified entertainment page at sinasabing sinusuportahan ng aktres ang pagtrato sa kapwa-batay sa kung paano siya tinatrato ng mga ito. Ayon sa naturang post, sinasabing isinusulong umano ni Nadine ang konseptong kung hindi siya binati o kunumusta ng isang tao, ay hindi rin siya magpapakita ng effort sa mga ito. Kalakip ng post ang kanyang larawan at sinasabing personal statement ito ng aktres. Nirepost ni Nadine ang art card at ang mariing pinabulaanan na sinabi niya ito. Sa hiwalay na Facebook post, nilinaw ni Nadine na hindi siya sang-ayon sa ganitong prinsipyo. Para sa aktres, mas mahalagang panatilihin ang kabutihan ng loob kahit panasaktan o hindi napahalagahan. Umani naman ng maraming positibong komento at pagsang-ayon mula sa netizens ang post ni Nadine. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Josa Cruzat.
At para sa mga nag-abang ng palitan ng dollar, naku, bumagsak na naman ang halaga ng piso. Kahit wala akong dollar lakay. Yes, ang palitan po ng dollar ngayon, sabi na aming business correspondent, How much? Mr. Michael Ismaygay is the name. 57.58 ang palitan. Wow. Samantalang kahapon ay 57.31. Sumadsad ang halaga ng piso ng 27 centavos ngayon. Malaki-laki rin yung lakay. 57.58 po. At binabati natin ang mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, ang mga taga Manila Bulletin o sina Mr. Rocky Nazareno, ayan na, Manong Sani Coloma na imbag malam. At siyempre mga taga Manila Standard, ayan si Nabadong. At yan ang kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Abangan mga balansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Justi Agina, Justi Kumuyog. Ang oras ay hatid sa inyo ng